Hey guys! What's up? What's up? What's up? This is your boy Monty and ngayong araw pag-uusapan natin ang aking 3 years old NMAX 2.1. Sa video na to, pag-uusapan natin ang honest feedback, tips at mga na-upgrade ko sa aking NMAX. Para to sa mga nagbabalak pa lang magka-NMAX o para sa mga dagdag kaalaman sa NMAX. So yun na nga guys, 3 taon ng aking NMAX na fully paid ko na siya. Wow! So nakuha ko tong NMAX ko last 2021 para sa purpose na comfortable riding at storage capacity. At alam ko, yun din ang rason bakit kayo dito. So, ang tanong, sulit ba? Para sa akin, sulit na sulit para sa 155cc liquid-cooled 4-valve single-cylinder engine na may 15.2 horsepower at 8,000 RPM na easy maneuvering sa traffic na may front and rear ABS. Comfortable riding at napakalaki na storage capacity na 23.3 liters. No doubt, napakasulit ng NMAX. Relax na relax ka, especially sa mga long ride or long hours of sitting katulad ng stuck ka sa traffic. Kaya sa walang duda, ang NMAX ay isa sa mga best-selling scooters dito sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, nung simula, ayaw na ayaw ko sa motor na to. Sobrang pang-tito yung pormahan at mukhang jet ski sa daan. Pabor ako dun sa mga naked bikes like MT-15, Duke, or mga sports bike na R15. Pero yun na nga, dahil nga sa purpose ng storage capacity at comfortability, napili kong bilhin to kumpara sa mga naisip ko na motor. At hindi naman talaga ako nagsisi. Sa fuel consumption, tumatakbo ang NMAX around 38 to 40 kilometers per liter. So, sa 6.6 liter na fuel capacity, umaabot siya ng actual distance na around 190 to 200 kilometers bago ka makakapag-gas up. Pero sa kagandahan ng motor na to, meron pa rin talagang downer na parte sa motor na to, pero madali namang ma-resolve. Ito ang pinaka-importante. Kung bibili man kayo ng NMAX 2.1 or bagong-bago yung NMAX nyo, tanggalin nyo na kaagad yung Y-connect niya. Dahil nakakalobat yan ang battery ng motor. Kahit 1-2 araw nyo lang maiwan yung nakatambay, posible na malolobat yung battery nyo. At ayaw nyo mangyayari yun, lalo na kung ginagamit nyo ang motor nyo sa mga importanteng bagay. Isa pa sa mga naging reklamo ko ay ang suspension. So, masasuggest ko, kung masailan kayo sa rebound ng motor nyo, mainam na palitan nyo ang stock suspension sa rear at magparipak agad kayo ng front suspension. So, ano na ba ang mga na-upgrade or accessories na inilagay ko sa NMAX ko? Sa outer accessories na mga na-upgrade or napalitan ko sa NMAX, pinakauna is yung MDL or ang mini driving light. Nagpalagay kaagad ako kasi kailangan siya sa night ride para kitang-kita mo yung daan. Lalo na yung mga nasa gilid ng daan like aso or tao na tumatawid. Napalitan ko na din ng suspension para sa mas stable riding, flat seat para sa comfortable sitting position, side mirrors for better visibility, rack with top box para additional storage capacity, horn para dinig tayo sa daan, at after 3 years nakapagpalit na din tayo ng gulong. Para naman sa aesthetic look ng motor, nagpalagay ako ng dual contact na ilaw. Napalitan ko na ang radiator hose at radiator cover na may radiator cap, ang oil cap at gear oil cap na palitan na din natin. Nakapagpalit na din ako ng konting bolt sa motor para mas madiin tingnan at mas matibay. Para naman sa performance sa motor, nakapagpalit na din ako ng CVT set, pulley set na HIRC, belt na 2DP, RS8 na air filter, clutch bell, clutch assembly at torque drive. Nakapagpalit na din tayo ng bola, center spring at clutch spring. Marami pa akong gusto idagdag sa motor ko pero sa ngayon yun muna. Paalala lang din sa mga kapwa riders natin na magpa-preventive maintenance kayo sa kahit na anong klaseng motor na meron kayo. So, para sa mga gustong mag-NMAX, ito lang masasabi ko. Sulit na sulit kunin ang motor na to. Kahit after 3 years ko siyang ginagamit, napakaganda pa rin ang performance ng motor ko. At masasabi kong di ako nagsisi na ito ang kinuha ko. Ikaw, kukuha ka na ba ng Yamaha NMAX? Kung nagustuhan niyo ang video na to, please like, share, and subscribe to my channel. See you guys on the next video. Bye!